Patuloy po ang pagsusulong ng militar sa Davao Region ng mga hakbang laban sa insureksyon sa pamamagitan ng Peace and Development Outreach Programs ng pamahalaan. Samantala, hinahanapan na rin po ng solusyon ang iba't iba pang suliranin sa iba't ibang pamayanan sa rehiyon. Ang detalye ng balita niya mula naman sa aming kasama si Joey Dalumpines ng PIA Davao Region. Suliranin ng mga indigenous people sa lupa, sirang mga farm-to-market roads, kakulangan sa palikuran at mga pangangailangang medikal ay mga pangunahing problema na nakalap sa mga surveys na ginawa ng mga Peace and Development Outreach Teams ng militar at kadalasang ginagamit ng mga rebelde upang sirain ang mga development efforts ng pamahalaan. Inihayag ito ni Major General Ariel Bernardo, Commander ng 10th Infantry Division sa palatuntunang kapihan sa PIA. Sinabi ni Bernardo, nililikom nila ang mga suliraning ito at dinudulog sa mga lokal na pamahalaan kung saan nasasakop ang mga barangay na nakakaranas ng ganitong mga problema. Anya, nagiging tulay ang mga sundalo sa pagitan ng mga mamamayan at mga local government units at maging ng mga line government agencies upang talakayin ang mga problema at kulang solusyon at pondo. Idinudulog ang mga problemang ito sa Multi-Sectoral Advisory Council ng mga apektadong probinsya para gawa ng kaukulang hakbang ang ganitong mga problema. Kaugnay nito, sinabi rin ni Bernardo na kung hindi ito mariresolba, ginagamit ang mga problemang ito ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, na himuking mag-alsa ang mga ordinaryong mamamayan laban sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsama ng mga ito sa armadong pagkikidigma. I remember Governor Cora Malanyao was nagpipento siya sa amin na in Davao Oriental we have this certain barangay na talagang kumbaga barangay captain, all the people ay nasa kabila na talaga. And then when our troops went there, nakita nila yung mga pangangailangan lang, isang school building, farm to market road. And then naiparating kay Governor Cora, and then tinawag yung kanya-kanyang potential engineer kanya. Gawin mo ito, kailangan natin to ng within 3 months magawa. So nagawa yun, after that, bumaliktad kagad yung tao. Sinabi ni Bernardo na kung hindi ito mariresolba, ginagamit ang mga problemang ito ng Communist Party of the Philippines, National Democratic Front na himuking mag-alsa ang mga ordinaryong mamamayan laban sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsama ng mga ito sa armadong pakikidigma. Anya, ang mga problemang ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Kaya dito sa Davao Region, ang Association of Regional Executives of National Agencies o ARENA at mga local government units ay sama-samang nagbibigay ng kaukulang serbisyo sa mga mamamayan. Sinabi ni Bernardo, nakatutok ngayon ang kanilang pansin sa mga suliranin ng mga indigenous peoples kasunod ng findings na 85% ng mga kuta ng mga rebelde ay saklaw ang mga pamayanan ng mga IP sa mga malalayong lugar. Binigyang diin ni Bernardo na hindi mariresolba ang mga problemang ito sa pamamagitan ng karahasan. Ang 10th Infantry Division ay nangunguna sa mga pangunahing divisions ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa buong bansa sa ilalim ng Eastern Mindanao Command dahil sa nagawa nitong pagpapababa sa communist threat sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato kasunod ng patuloy na pagpapatupad ng Peace and Development Outreach Program o PDOP sa taong 2013 at sa taong kasalukuyan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Sam Dalumpines ng Philippine Information Agency, nag-uulat.